So I'm sure everyone is ready na. Ready na po siguro si Orneline from Toronto. Ready na rin po si Vivina from Camarines Sur. Let's go. Let's dive right into the Word. Matthew chapter 18 verse 21 to 25. Napagkabagit ko pa lang po ng Matthew 18. Oh, by the way, Matthew 18, 21 to 22. Okay? So pagkabanggit ko pa lang ng Matthew 18 yung iba sa alam ko na po yata ang pag-uusapan natin today. Okay, Matthew 18, 21. Sabi dito, then Peter came to Jesus and asked Jesus, Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 times? Verse 22, no, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Everybody read that again with me. Then Peter came to him and asked the Lord, Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 beses po ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi 7 beses, kundi 70 times 7 equals 490 times. Pag-uusapan po natin ngayon, pinamagatan ko kung kailangan nyo ng title, Forgive What I Cannot Forget. Paano ba ako makakapagpatawad sa isang bagay na hindi ko makakalimutan? Naniniwala ako napaka-beneficial, helpful po nito, kundi man sa inyong mga kaibigan kakilala, or even for sure, at some point in your life, kung kayo po ay masasaktan o ma-offend, naniniwala kong kakailanganin po natin ito. Lalo na po na ang subject ng forgiveness is actually a sensitive topic. Kahit po yung mga die-hard Christians, minsan nag-i-struggle po sila na magpatawad. Mga malalalim na pong Kristiyano, pero minsan may mga panahon sa atin na parang nahihirapan po tayong ipagkaloob ang pagpapatawad. Kahit pa alam natin ang mga benepisyo ng pagpapatawad. Think about it. Kapag ang isang tao ay nagpatawad o marunong magpatawad, nakakaranas po siya ng healthy relationship. Improved ang kanyang mental health. Lesser anxiety, lesser stress, low blood pressure, stronger immune system, mas malakas na puso at mas mataas na self-esteem. Kung titignan nyo lahat ng benefit, sino ba naman ang ayaw na tayo ay magkaroon ng improved mental health? Ayaw ng healthy relationship. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon tayo ng low blood pressure or stronger immune system? We all want to have that. We all want to experience that. And as a Christian, especially if you've been a Christian long enough, for sure sa simbahan po na inyong inaatinan or dito po sa Kamanaba where you are part of the global family, narinig nyo na po paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon that as Christians, we ought to forgive those who have offended us. Lahat ng tao nakasakit sa atin, mga tao na meron po tayong sama ng loob, as a Christian, we are commanded to forgive them. Posibleng ang dahilan ay hindi natin alam kung paano nga ba tayo makakapagpatawad sa ating Panginoon. Ito rin po siguro ang dilema ni Peter kung saan tinanong niya ang ating Panginoong Hesus, question niya ang limit ng pagpapatawad na pwede niyang ibigay. Kaya nung tinanong niya ang ating Panginoon, Lord, hanggang ilang beses ko po ba pwedeng patawarin ang aking kapwa? Or siguro sa ating kapanahunan, pwedeng tinatanong natin, ilang tsansa po bang ibibigay ko? Pangalawang tsansa na ho kasi niya, pangatlong tsansa na po kasi niya. Pakiramdam ko, parang inaabuso niya na po ang aking kabaitan. Hanggang ilang beses ko po ba pwede at dapat patawarin ang aking kapwa? Ano sabi niya, 3 beses po ba? No, that's interesting, no? Na nagbigay ng number itong si Peter, which happens to be related sa kanila pong tradisyon sa Jewish culture, kung saan meron po silang nakagawian, no, sa Jewish culture, na ang pagpapatawad ay hanggang 3 beses. Meaning, parang sa unang beses, pwedeng patawarin mo, pangalawang beses, medyo namumuro ka na, pagpakatlong beses, bingo ka na. At para sabihin niya na, Lord, ilang beses ko ba dapat patawarin ng aking kapwa? 7 beses ba? Naalala niyo sa verse na yan? 7 beses ba? Parang nung sinabi niya yung 7 beses, comparing sa kanilang tradisyon na 3 beses, parang generous pa nga itong si Peter para sabihin niyon. Parang napatanong nga ako minsan at sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung sasabihin ni Peter na 7 beses dapat magpapatawad at sasabihin ni Jesus na 490 times dapat ako magpapatawad, can we really put a number on forgiveness? Absolutely no. Naniniwala kong hindi natin dapat lagyan ng numero ang pagpapatawad. Kung hindi ko dapat bigyan ng numero, Pastor, bakit sinabi ni Jesus na 70 times 7? At kapag kinumpute po ninyo yung 70 times 7, come on, put that in the chat. 70 times 7 is equals to, okay, that's right, 490. Okay, 490 na in the Greek, okay, it implies dun sa word na ginamit dito na yung 490 is actually not a number 490, but it speaks of unlimited. It speaks of boundlessness. Ibig sabihin, walang hangganan yung sinasabi ng Panginoon. So, nung tinanong ni Peter si Jesus Christ, Lord, ilang beses po ba akong dapat magpatawad? Sa Greek, ang ibig sabihin ng Panginoon, walang hangganan dapat ang iyong pagpapatawad. Bakit? Kung 490 man, naniniwala ko na kung kaya mong patawarin ang iyong kapwa ng 489 times,
yung pang 490 mukhang hindi na ho magiging problema sa inyo. Bakit? Kasi nagkaroon na ng nakasanayan mo na, naging part na ito ng lifestyle mo, na ikaw ay nagpapatawad sa mga taong nakaka-offend sa'yo. Amen? Bakit nga naman? Okay, natin papatawarin ng isang taong hindi ka patapatawad. Pastor, hindi mo alam ang ginawa po niya sa akin. What they did to me is unforgivable. Hindi ko po siya kayang patawarin. Nagsinungaling po siya sa akin. They mistreated me. They hurt me. They took advantage of me. They misunderstood me. They offended me. And I believe all of us have been there. Lahat po tayo marahil na pagsinungalingan na. Lahat tayo na mistreat na. Hindi naging patas at tama ang trato sa atin. Nasaktan tayo. Pinagsamantalahan ang ating kabaitan. Pinagsamantalahan yung ating pagiging matulungin, na misunderstood tayo, chinismis tayo, ginawan tayo ng kwento, na offend tayo. All of us have been there, but we don't have to stay there. Lahat tayo nakarating na doon sa sakit na yan, pero hindi kailangan, hindi po required na tayo ay manatili sa sakit na ito. In fact, even our Lord Jesus Christ ay naging klaro po sa atin at hindi po niya inilihim sa bawat isa sa atin na kung yung sakit, yung pagsisinungaling na nararamdaman natin is actually something na hindi niya nilihim, bagkus sinabi ng ating Panginoon, imposibleng hindi ka dumaan sa mga bagay na ito. Tignan po ninyo ang Luke chapter 17 verse 1. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa mga disciples, it is impossible that no offenses should come. Napansin nyo, even our Lord Jesus Christ are telling His disciples, imposibleng hindi kayo ma-offend. Imposibleng hindi kayo masaktan. Imposibleng hindi sumamangin yung mga loob. Sa King James Version, ang sinasabi ng King James Version, offenses must come. Darating siya sa ating buhay. But again, darating na pagsisinungaling ka, darating na masasaktan ka, darating na ikaw ay iti-take advantage, but you don't have to stay there. So anong bilin sa atin ng ating Panginoong Hesus? Verse 3, ang sabi ni Jesus sa atin, so watch what you do. Amen? Put that in the chat. Stephen, watch what you do. Lagay nyo yung pangalan ninyo. Let's say, Amia, watch what you do. Okay? Jelly, watch what you do. Bantayan mo ang iyong ginagawa. Ano ang sabi ni Jesus Christ? So if your brother sins, kung siya'y magkakasala, i-rebuke mo siya. Kung magre-repent siya, patawarin mo siya. Verse 4, if he sins against you 7 times in one day, and each time he comes to saying, I repent. Kahit pa 7 beses siya nagkasala, kung magre-repent siya, kung hihingi siya ng tawad, you should forgive him. And verse 5, ang sabi, the Apollos said to the Lord, Lord, make our faith greater. Natawa naman ako doon. Kasi sinabi ni Jesus, kahit magkasala ang tao sa iyo ng 7 beses sa isang araw, patawarin mo pa rin. Ang sabi ng mga disciples, parang hirap yata na. Sige Lord, patatagin nyo na lang po ang aming mga pananampalataya. Bakit po? Let me break it down to you. Ini-instruct ni Jesus yung kanyang mga follower, i-rebuke nyo ang kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan dapat yan kino-call out. No? Dapat yan inire-rebuke. But, kung ni-rebuke mo ang kasalanan, at sila ay humingi ng tawad, okay? Kahit pa magkasala sila ng paulit-ulit, patawarin mo pa rin sila. Ang sabi ni Jesus. Yung mga apostol na-realize yun. Parang grabe, 7 times in one day, Lord, papatawarin pa namin. Parang nananadya na po yun. Parang abuso na po yata yun. At nung na-realize nila yung challenge ng Panginoon for a radical forgiveness, sabi nila, Lord, increase our faith. Kung kami lang, hindi po namin kaya. Di ba gano'n naman tayo? Maaaring sinasabi ng Panginoon sa atin at pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ako mismo, niremind ako ng Panginoon na gusto ng Panginoon na i-increase ko yung pananampalataya ko na kung ano man yung ginawa sa akin ng ibang tao o may gagawin man po sila, ito man ay mangyari 7 beses sa isang araw, I have this preconceived decision right now to say, Lord, whatever it takes, I want to decide to forgive these people. Alam ko, nasaktan tayo ng ex natin. Pwedeng inabuso ka ng iyong tatay. Yung teacher mo, minaliit ka. Ang boss mo, hindi naging maganda ang trato sa'yo. Okay? Ang boss mo, hindi naging maganda ang trato sa'yo. However, gusto ko i-remind ka, kapatid, that God wants you to be an overcomer. God wants you to succeed. Hindi ka nilikha ng Panginoon para magtanim ng sama ng loob. He did not created you for hatred. Amen? In fact, naniniwala ako na practically speaking, what God and what Jesus is telling us is actually beneficial din sa atin sa maraming bagay. Like, ako naniniwala pag marunong ka magpatawad, makakatipid ka. Kasi maraming mga ospital ngayon, marahil pwede nang lumabas yung pasyente kung marunong lang magpatawad. Kasi posible na yung nagiging dahilan kung bakit tayo lalong nai-stress, na high blood, okay, at nagkakasakit is because of that guilt or even hurt and pain that we felt. Kaya magtataka ka pag nagpa-check up ka, nagpa-laboratory ka, wala makitang problema. Okay, pagkain mo, hindi mo rin alam, minamatsyagan mo, pero parang pakiramdam mo, parang okay ka naman. Tinignan mo lahat, binamatsyagan mo, hindi ka kumakain ng sobrang tamis, hindi ka kumakain ng sobrang alat, kasi nga parang iniisip mo, baka sa mga kinakain ko to. And yes, sometimes,
It's not about what you eat. Most of the time, it's all about what's eating you. That depression is eating you, that bitterness is eating you, yung anger na yan is eating you, kinakain ko nung sakit na yan, nung hatred, nung unforgiveness na yan. And I believe God is reminding you, and this is a wake-up call for most of us, na pinapaalala po ng Panginoon sa atin, let us learn to forgive. Everybody say, Lord, make our faith greater. Tuluan mo po kaming magpatawad po sa mga taong nakasakit sa amin. Come on, put that in the chat right now. Amen? And I want to convince you to forgive. No? And I want to teach you the Word of God for us to learn how to forgive. And maybe you are asking on that other side of the screen, Pastor, okay, mukhang madaling sabihin, mahirap gawin, pero bakit ako dapat magpatawad? First of all, no, kaya tayo dapat magpatawad kasi hindi naman tayo nagpapatawad dahil deserve nung pinapatawad natin yung kapayapaan. Kung hindi niya deserve ng kapayapaan because of what they did to you, at least ikaw deserve mo yung kapayapaan. Hindi naman na mababago ng pagpapatawad ang nakaraan. Ang nangyari na eh. Pero yung pagpapatawad, pwedeng mabago ang iyong future. Hindi mo na mababago ang ginawa nila sa iyo, nasaktan ka, no? Dumaan sa sakit ng iyong nararamdaman. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero definitely you can change your future. Forgiveness, I believe, is possible. Mahirap ang pagpapatawad, but it is possible. Pastor, ang tanong, how? How will this forgiveness magiging posible sa aking buhay? Number one, forgiveness is possible if you will pray for them. Okay? Forgiveness is possible if you will pray for them. I hope it's not too much to ask you. Put this in the comment section para habang tinatype mo, para mo na rin kino-confess. No? Ang pagpapatawad, posible kung magsisimula akong manalangin para sa kanila. Forgiveness is possible if you will pray for them. Hindi ko sinasabing madali ang forgiveness. Hindi ko minamaliit ang sitwasyon at ang sakit na yung nararamdaman. Ang sinasabi ko lang, ang forgiveness, kahit mahirap, posible. Paano siya magiging posible? Kung matututunan mong ipanalangin ang mga taong nakasakit sa iyo. Saan ang biblical context nito at ang biblical reference nito? Luke chapter 6 verse 28. Luke 6, 27 first. Okay, let's read 27 first. Or 28, okay? But to you, okay, who are willing to listen, I say, love your enemies. Put that in the chat. Love your enemies. Paano? Do good to those who hate you. Come on now. That is a very challenging verse right there. Mahirap nang basahin, mahirap ang gawin. Biruin mo, sabi ng scripture sa atin, mahalin nyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng kabutihan sa mga taong kinagagalitan ninyo. Ang hirap po yan. Kasi pag galit ka, usually ang gagawin mo masama, ang sasabihin mo masama, ang ipapakita mo masama. Hindi mo papakitaan ng mabuti, hindi mo sasabihan ng mabuti, hindi mo siya pupurihin. Kung pwede nga lang, sabihin mo yung mga masasakit na salita sa kanya. Amen? Ano sabi ng next verse? Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. Come on now. So hindi ka lang basta gagawa ng mabuti sa kanya, pagpapalain mo yung mga nag-confess ng sumpa sa iyo. Come on. Lord, grabe naman, pahirap ng pahirap. And pray for those who hurt you. Verse 20, next verse. Verse 30. So if someone slaps you on one cheek, kung sasampalin ka nila sa kaliwang pisngi, i-offer mo yung kabila. If someone demands your coat, offer your shirt too. Ay grabe. Amen? Ang hirap yata. Sabi mo, lagi nga sa comment section, parang pahirap ng pahirap. Ano sinasabi ni Jesus Christ dito? But to you, who are willing to listen. So he was referring to somebody who are willing to listen. So kung willing ka raw makinig, ang sabi ng Panginoon, alam kong mahirap, alam kong hindi itong logical, alam kong hindi ito ang iyong nakasanayan, but love your enemies. Gumawa ka ng mabuti sa mga tao na nakasakit sa iyo. Gumawa ka ng mabuti sa mga taong kinagagalitan mo. In fact, sabi ni Jesus Christ, i-level up natin, pagpalain mo ang mga sumumpa sa iyo and pray for those who hurt you. Yung prayer na yan, medyo madali sa iba. Lord, sige, pagpe-pray ko. Pagpe-pray ko, mamatay na, madapa na sana, o kaya mabilaukan. Pero ba't kailangan ipag-pray? Okay? Okay na po ako dun sa, sige, gawan ko na lang na mabuti, pagpe-pray ko pa. Amen? Yung mga prayer ko nga po, hindi na magkasya sa dami ng ipag-pray ng prayer items ko. Isisingit ko pa yung prayer item niya. Ano, many years ago, I asked the same question. Sabi ko kay Lord, hindi ba okay gawa na lang na mabuti? Ba't kailangan ko pa isama sa aking panalangin? Napaka-intimate ko kasi ng prayer, di ba? Parang yung sinasama mo sa prayer mo, those people that you love, yourself, di ba? Pinapanalangin mo ang iyong kinabukasan, pinapanalangin mo ang welfare mo, well-being mo. Pero alam nyo, na-realize ko na kapag tayo po ay nananalangin, at lalo na kapag pinapanalangin po natin ang ating mga kaaway, kapag nananalangin ka, yung puso mo kumukonekta sa puso ng Diyos. At kapag yung puso mo kumonekta sa puso ng Diyos, nagiging posible ang pagpapatawad.
Nagiging posible siya. Kasi yung puso ng Diyos nagiging puso natin. Pastor, hindi mo alam ang ginawa niya sa akin. Inalipusta po ko niyan. Siniraan po ko niyan. Ininsulto po ko niyan. Di ba po, ang sabi ng Bible, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Okay? Although hindi naman yun ang kontekstong sinasabi sa atin. Hammurabi's Code yan kasi nakasanayan ho nila noon na kapag gaganti ka, kung ninakawan mo ko ng isang baka, gagantihan kita ng isang baka din. So kung kinuha mo mata, mata rin ang kapalit. Pero yun nga yung sinasabi ng ating Panginoon. Yun yung inyong nakasanayan. Pero ang sinasabi ng Lord sa atin, forgive those who have offended you. Di ba naalala nyo sa Matthew chapter 6? Tinuruan po tayo ng ating Panginoong Hesus na manalangin. Ano po ang nakalagay doon sa panalangin na yun? Di ba? Lord, forgive our sins as we forgive those who sinned against us. Remember that? Di ba? Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins as we forgive those who sinned against us. Sa Tagalog, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin. Ano yung most of us, for many years, itong prayer na to nire-recite natin lagi, but for so many opportunities na nire-recite natin, we don't realize the weight of that verse. Napakabigat po nung verse na yan. Para sabihin natin, Lord, patawarin mo kami kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Anong ibig sabihin nito? You are praying, you are asking God to treat you the way you treat others. Lord, patawarin mo kami kagaya ng So kung hindi ako nagpapatawad, parang sinasabi mo kay Lord na hindi kanya sinire-request mo, wag ka rin niyang patawarin. Gusto natin maging merciful pero merciless tayo sa ibang tao. Parang it doesn't work that way. We are asking God to treat us. Now, I'm not saying that it is easy, pero when we pray this prayer, we are asking the Lord to treat us the way we treat others. Because God, nakita nyo naman ang ating Panginoon, paulit-ulit niya sinasabi sa atin, love one another, forgive one another, di ba? Admonish one another, help each other, magtulungan kayo, magmahalan kayo. Bakit alam ni Lord na may mga conflict, may mga challenges and difficulty na darating, pero sa panahon na darating yung mga hindi pagkakaintindihan, tayo po na mga mananampalataya ng Panginoon ay kanyang pinapaalalahanan. Matuto po tayong magpatawad. Amen po mga kapatid. Ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 13? Everybody read this aloud kahit hindi ko kayo nakikita at naririnig. Sabay-sabay natin basahin. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Patawarin nyo kami gaya ng pagpapatawad po namin sa nagkakasala sa amin. Tandaan mo kapatid, ang Lord, pinatawad ka, and because you have received God's forgiveness, with all the things that we've done sa ating Panginoon, sabi ng Colossians chapter 3, sabi ni Apostle Paul, you must forgive others. Pastor, ang hirap po niyan. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, make allowance for each other's fault. Meaning, i-anticipate mo na. Masasaktan ka niyan. I-anticipate mo na. Magkakaroon niyan ng hindi magandang impression sa iyo. Pwede kang masaktan. Amen? Pero sa panahon na ikaw ay ma-offend, learn to forgive them. Napansin ko kasi tayo, lalo sa panahon natin, napakabilis nating ma-offend. Amen? Pero, mabilis tayong ma-offend, hindi tayo mabilis magpatawad. Pansin nyo ba yung gano'n, no? Malakas mang asar pero madaling mapikon. Malakas mang asar pero yun yung mas madalas mapikon kung sino yung madalas mang asar, di ba? Di ba? Pero ang sinasabi ng scripture sa atin, if we are quick to be offended, baka mas maganda rin we are quick to forgive. No? Siguro kailangan na kung gagawin natin yan, madadagdagan yung Guinness Book of World Record natin. Try to beat it. Ano yun? Yung standard. Standard ang pinakamabilis na magpatawad. Bagong world record. Di ba? Pinakamabilis na magpatawad. And again, I'm not belittling what you're feeling right now. Hindi ko sinasabing naging madali at hindi masakit. Masakit, mahirap. It is hard. But again, forgiveness is possible. Nagiging posible lang ang pagpapatawad. Ano daw po? Kung magsisimula tayong ipanalangin sila. I want to challenge you tonight. Pagkatapos po ng stream na ito, pagkatapos ng Inspire na ito, bago ka matulog, isama po niyo siya sa list ng inyong mga ipapanalangin. Number 2, forgiveness is possible if you will decide to forgive. No, nagiging posible ang pagpapatawad hindi lang kapag pinapanalangin mo ang mga tao na kasakit sa iyo, kundi nagiging posible rin ang pagpapatawad kung magdidesisyon kang magpatawad. Naalala niyo po si Joseph sa Bible, di ba? Yung kanyang mga kuya, minaltrato siya, sinubukan siyang patayin. Binenta pa siya sa human trafficker. Meron siyang pagkakataong gumanti. Meron siyang pagkakataon to take advantage of his brother's weakness nung nandun na siya sa palasyo ng Ehipto. Pero ano sabi niya? No, you meant it for harm, but God meant it for good. Nakita niya yung purpose ng ating Panginoon. Napakahirap na desisyon na patawarin mo ang mga kuya mo o
o ang mga tao na hindi naging maganda ang trato sa iyo, let alone pinagtangkaan kang patayin, ibinenta ka sa human traffickers. Hindi biro ito. Pero nagdesisyon si Joseph na patawarin ang kanyang mga kapatid. Si David, for example. Si David, di ba, sa wilderness, for many years, sabi nga ng maraming Bible scholars, for about 10 years, he was running away. No, tumatakbo ho siya. No, dahil gusto siyang patayin ni King Saul. Amen? At dumating yung pagkakataon na nasa isang kuweba sila, may pagkakataon siyang gumanti sa haring ito. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Para sa kanya, isang malaking kasalanan, nasaktan ang inanoint ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung forgiveness maaaring hindi logical, yung forgiveness maaaring hindi madali. Pero nagiging posible siya kapag tayo ay nagdesisyon na patawarin ito. Kung paanong ang ama, pinatawad niya ang kanyang anak sa Luke chapter 15, na kinuha iyong kanyang inheritance, kinuha iyong kanyang mana at nagpakalayo-layo sa ibang bansa. Pero ang sabi ng scripture, itong bata na ito, amen, nasa kawalan ng salapi, kawalan ng hanap buhay, nag-apply bilang tagapag-alaga ng baboy. Naalala niyo ang Luke 15, prodigal son? Ang sabi ng scripture, when he came back to his senses, na-realize niya, ayoko na mabuhay ng ganito. I don't have to stay in this failure. I don't have to stay in this pride. I don't have to stay in this mistake. I have to move to reconciliation and forgiveness. Bumalik siya sa kanyang tatay. He wants to be reconciled back to his father. And ano nangyari? Pinatawad siya. Tinanggap siya. Nirestore siya ng kanyang ama. Bakit ito, mga kapatid? This is what the forgiveness that the Father modeled to us. Sa ating mga pagkakamali at pagkakasala, we have offended the Lord big time. We have sinned and continued sinning against our God. But because of His great love, because of His unmerited, unearned favor, yung kanyang grace, tinanggap po tayo ng ating Panginoon. Ang forgiveness, so hindi lang basta magdesisyon ka, pinapatawad na kita. Alam nyo, kasama sa forgiveness yung hindi na ako gaganti. Kasama yon, desisyon na hindi ka gumanti. Why? Because forgiveness is not just releasing the grievance. Forgiveness is releasing the urge to get even. Kumbaga parang pinapakawalan mo na, sige, hindi na ako gaganti. Hindi mo lang pinapakawalan na sinasabi mo, hindi, okay, wala na, hindi na ako nasasaktan, wala na, pinapatawad ko na siya, okay ka na, quits na tayo. Pero sinasabi mo rin sa sarili mo, hindi ka nagaganti. Alam ko, it sounds good, but it seems impossible sometimes. Kaya tas si Lord, dinala pa niya yun sa next level, sabi niya, okay, wag mo lang patawarin, mahalin mo. Love your enemies. And in loving your enemies, kung nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Romans 12 verse 20. Ano sabi ni Apostle Paul? Instead, if your enemies are hungry, feed them. Question, tingin po ba ninyo gutom ang inyong mga kaaway ngayon? Gutom ang mga tao nakasakit sa inyo? Gutom ang mga taong nanamantala sa inyo? Nang scam sa inyo? Gutom kaya sila ngayon? Malamang, gutom sila. Pero kung sila'y gutom at may kakayanan kang pakainin sila, ang sabi ng Biblia, pakainin mo. Kung nauuhaw sila, give them something to drink. Bakit? In doing this, ang sabi sa scripture, you will heap burning coals of shame on their heads. Bakit daw? Kapag ginawa mo yan, na sila na nga nagkasala, ikaw pa nagpainom, sila na nga nagkamali, ikaw pa nagpakain, para mo silang nilagyan ng uling sa ulo, hindi mapapakali yan. Anong pumasok sa isip nito? Ginawan ko na ng masama, ginawan pa ako ng mabuti, and you will start to introduce Jesus to them. Hindi sila mapapakali kasi magkakaroon sila ng kahihiyan sa kanilang mga puso na ginawan ko na nga siya ng masama, ginawan pa rin ako ng mabuti. Na ipakita natin yung forgiveness na ipinakita ng Panginoon sa atin. Katunayan lamang po ito, mga kapatid, na ang forgiveness is not a feeling. Ang forgiveness is a choice. Amen? After all, napansin ba ninyo, kapag meron tayong kasamaan ng loob, meron tayong kagalit o nagalit ho sa atin, mapapansin ninyo na parang lumilit ang mundo natin. Kung nasaan siya, wala ka doon. Kapag kaating ka ng party, tatanungin mo muna, nandun ba si Marites? Nandun ba si Gerly? Kapag nandun, ayoko pumunta doon. Di ba? Parang lumiliit ang iyong mundo. Tama? Pero think about this. Kung magdidesisyon kang magpatawad, nagdidesisyon ka hindi dahil deserve nila, kundi magdidesisyon ka na, Lord, ano man ang bagay na tinuturo mo po sa akin, because of this incident, I am willing to learn. Kasi na-realize ko, mga kapatid, sa totoo lang, na kahit kaaway mo naman, may naidulot pa rin kabutihan sa'yo. Ha? Pastor? Wala, puro kasama niya, dinuluto niya sa buhay ko . Posible, yun ang nakikita natin. Pero think about this. Di ba? Dahil sa kanya, natuto ka magpasensya. Dahil sa kanya, natuto ka magpigil. Dahil sa kanya, natuto ka maging composed. Di ba? Minsan niya, may naidudulot pa na mabuti yung kaaway mo kaysa sa kaibigan mo minsan . Kasi yung kaibigan mo, utangan ka pa nga. Libre mo ko milk tea, puro ganun lang lagi. Di ba? Gagawa ng okasyon para manlibre ka. O naligo ka, libre mo naman ako. Tama, gumawa pa ng okasyon para malibre ka. Pero yung mga kaaway natin, di ba, gumawa ng masama. Pero still, with the right perspective, you can always look at it at say, Lord, salamat. Siya po ang yung kaaway ko po ngayon, ang iyong leadership, development,
strategy para sa aking buhay. O di ba nade-develop ka, no? Tinuturuan ka ng Lord na humaba ang pasensya mo, makapagpigil at maging composed. Okay? Maaaring hindi mo siya sinasabi, okay? Hindi mo siya nagagawa, mahirap kasi. But again, forgiveness might be a struggle, but forgiveness is possible. Can you just put that in the comment section? Forgiveness might be a struggle, but forgiveness is possible. Yes, they don't deserve your forgiveness. Yes, they broke your heart. Yes, na-disappoint ka. Yes, they disgust you. Nandidiri ka. Unfaithful sila. They let you down. Your friend let you down. Hindi sila marunong mag-apologize. They don't meet you halfway. Napaka-unfair nila. And forgiveness is not fair. Sige, nandun na tayo. But forgiveness is not justice after all. Diba? So hindi siya talaga fair. What do you want to end? Ano yung bagay na gusto mo? Magdesisyon ka kapatid ngayong araw na ito. No? Sa mga panahong ito. Amen? Ano ba ang gusto nating tapusin? Gusto ba nating tapusin na yung bitterness sa ating puso o tapusin yung marriage? It's between what are the things that you want to end. At least you make a decision. Gusto mo bang tapusin yung galit o tapusin ang inyong friendship? Tapusin yung resentment o tapusin yung relationship? Because unforgiveness will ruin, wreck, and destroy your relationship. Unforgiveness will pickpocket your joy. Nanakawan ka ng kapayapaan. Amen? So God is telling us, decide. No, it's not easy. Maaaring hindi immediately, but make a decision to forgive. Amen? Tignan nyo ang ating Panginoong Hesus. Even Jesus Christ, the first of His 7 last words at the cross, yung pinakaunang word ni Jesus Christ before He was crucified, think about this. He was beaten, dinuraan, nilait, ininsulto. Pero anong una lumabas sa bibig ni Jesus? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Siguro sa pakiramdam mo, parang hirap gawin, pero Lord, forgive them. They don't know what they do. They don't earn it. Hindi nila deserve. Pero dahil pinatawad mo ko, hayaan mong yun ang mag-enable sa akin para makapagpatawad. Si Jesus Christ mismo, ang walking picture na ang forgiveness ay posible if you will decide. No? So forgiveness is possible when you decide to forgive them, when you pray for them. And number 3, forgiveness is possible if you will change the way you remember it. Okay? Put that in the comment section. Change the way you remember it. Paano daw nagiging posible ang pagpapatawad? Kung babaguhin mo yung paraan ng pag-alala mo doon sa ginawa sa iyo. Narinig na po ba ninyo yung kasabihang forgive and forget? Nag-work po ba? Sinubukan po ba ninyo? Ako sinubukan ko, hindi nag-work. Sinubukan ko kalimutan, hindi nag-work. Maybe, just maybe, what if ang forgiveness is not forgetting? Na ang forgiveness hindi ka bibigyan ng amnesia. Na minsan talaga, kahit na pinatawad mo na, hindi mo pa rin makakalimutan yung nangyari. Kasi kung naabuso ka, hindi mo naman yung basta-basta makakalimutan. Kung may ginawa silang hindi maganda, hindi mo yun basta-basta makakalimutan. But every time you remember what they did to you, you can always change the way you remember it. Hindi mo iniisip yung sakit na naidulot nito sa iyo, kundi inaalala mo ngayon, ano yung magagandang naging epekto nung kanyang ginawa sa iyo. What they did to you is wrong, but it made you strong. Change your focus. Pumili ka. Saan ka magko-focus? Hindi mo makakalimutan yung mess, pero salamat sa Lord dun sa message na ibinigay niya. Hindi mo nakakalimutan yung test, pero salamat sa testimony na naidulot nito. Hindi mo nakakalimutan yung abuse, pero nakita mo yung purpose ng Panginoon in light of this abuse. So, palayain mo ang sarili mo, kapatid. Freedom, forgiveness is freedom. Let it go. Madali lang sabihin sa akin yan. Pero hindi ako nagsasabi. Si Lord mismo nagsasabi po sa atin, get rid of that anger. Get rid of that offense. Release that offense and embrace forgiveness. In fact, ang forgiveness nga sa Greek word, let it go eh. Send away. Get rid. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Everybody read this with me. Get rid of all bitterness, all rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Everybody read verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, eto na, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Yung galit na nararamdaman mo, anak, kapatid, sir, maaari pong hindi po yan mawawala until you let it go. Magkatabi kayo sa simbahan, hindi kayo nagpapansinan. Magkatabi kayo sa ministry, hindi kayo nagkikibuan. Magkasama kayo sa bahay, hindi kayo nag-uusap. Sabi niya kasi, pastor, papanagutan niya ako. Sabi niya, papakasalan niya ako. Sabi niya, mahal niya ako. You are dealing with yesterday's offense with today's strength. And because of that, mga kapatid, you are losing peace. You are losing joy. And sometimes, unfortunately, even worse, yung unforgiveness, nagiging stronghold. There is a word. Pansinin niyo po, sa offense, may fence. Parang bakuran. Nababakuran ka ng offense. Yung unforgiveness, nagiging gateway ng kaaway para nakawin po ang ating kaligayahan.
But if you want to move on, if you want to succeed, now let me ask you a question. Put yes in the comment section. Do you want to move on? Do you want to succeed? Do you want to go to the next level? Yes, Pastor. If you want to go to the next level, if you want to succeed, if you want to move on, you cannot have that baggage. You cannot have that weight. Amen? You need to release that. You need to let it go. You need to release the pain, unfortunately. Kasi mas gusto natin minsan hinahawakan yan. But if you want to go to the next level, you have to release the pain. You have to release the guilt. You have to release the anger, the bitterness, the frustration. And when you start to let go of that anger, yung healing dun pa lang po makakapagsimula. Pagka nakapagpatawad ka, hindi naman natin laging sinasabing tama sila. Pero ang sinasabi mo lang, gusto mong maging malaya. Ano mang sugat na naidulot ng mga tao na ito na nakagawa sa iyo ng mali, kapatid, naniniwala ako that every pain has a purpose and God will use all this pain and every not so good situations in our life para po ipakita po sa atin ng Panginoon ang kanyang purpose. Gagamitin po ng Lord niyan. No? Again, hindi mo makakalimutan, meron pa rin peklat, di ba? Meron pa rin sugat, pero gagamitin ng Lord. Change the way you remember it. Naalala ko po, meron po ako ditong meron po ako, di ko alam kung kita sa camera ito, meron po ako ditong peklat, no, sugat. No. Naalala ko po ito kasi I think mga 6 years old, 7 years old po ako nito. Naglalaro po ako sa may labas at habang naglalaro, kasi uso pa ninyo naglalaro sa labas ngayon hindi na yata masyado, no? Naglalaro po kami sa labas at habang naglalaro kami sa labas, nadapa po ako at tumama po ito sa pinaka mudguard o tapalodo nung sidecar, no? Di ba mga yero po yun noong unang panahon, talagang ang laki po ng sugat, ang lakas po niya magdugo, and because natahi po ito ng doktor, no? This wound kept me in the house for days. Hindi ako makalabas because of this wound. Hindi ako makalabas kasi nasaktan ako ng sugat na ito. Okay? Pero, kung, for example ngayon, 30 years later na, pwede ko pa rin sabihin, ba't di ka pa rin lumalabas? May sugat ako Sisisihin ko pa rin tong sugat na to na nangyari sa akin 30 years ago. I cannot blame this wound forever. I cannot blame this pain forever. I cannot blame this hurt forever. Kung ako man ay magdesisyon na hindi lumabas 30 years later, hindi na yun dahil sa sugat. Dahil na yun sa aking desisyon. Yes, this wound held me before for days sa loob ng aking bahay, but it doesn't hold me anymore. I am free now. I was wounded, but I am whole. At ngayon, meron akong peklat, pero yung peklat na yan, storya na lang. Kasi ang sugat nakakapagpahina, pero ang peklat nakakapagpalakas. Ginagamit ng Lord yung peklat na yan para maging testimony. Ginagamit ng Lord yung mga peklat, yung sakit na naidulot sa atin to bring us to the next season, to the next level of our life. So my question is this. Ako may sugat dito, pero ikaw may internal wound marahil sa iyong puso. Which area of your life are you wounded? Amen? Just like Jesus Christ, more than 2,000 years ago, when He died on the cross, He was nailed at His hand, nailed at His feet. Meron siyang sugat sa kamay, may sugat siya sa paa, meron siyang sugat sa kanyang tagiliran. Kaya naalala niyo si Thomas, di ba? Nung hindi niya nakita sa first Sunday service ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, maniniwala lang ako kapag nakita ko yung peklat, okay, sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. He wanted to see the scars. Why? Bakit niya gusto makita yung scars? Kasi yun ang magpapatunay kung ano yung pinagdaanan ni Jesus. Hindi yung sugat, yung peklat. Yung scars ang evidence ng iyong pinagdaanan. Yung scars ang evidence ng pinagdaanan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng peklat na meron ka ngayon sa iyong buhay, yan ang ebidensya ng lahat ng pinagtagumpayan mo sa pamamagitan ng ating Panginoon. So whatever it is that wounded you, whoever it is that wounded you, yung wounds na yan, hindi gagaling. Yung wounds na yan, kung hindi gagaling, it will always keep you from your destiny. What happened in the past should not sabotage your future. Be on guard. No, bantayan mo because naniniwala ko that still forgiveness is possible. Everybody put that in the comment section right now. Forgiveness is possible. I cannot forget it sometimes, but through God's grace, who died on the cross for my sins, through the forgiveness that I've received from Him, I know I will be able to forgive. Let us pray. Panginoon, salamat po for each and every one of us, O God, for reminding us of this wonderful truth that we can, through you, forgive what we cannot forget. I've never claimed, Panginoon, na madali po ito. Hindi ko po sinasabi na maliit o hindi masakit ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid. However, Lord God, naniniwala po ako sa prinsipyo ng sinasabi mo sa iyong salita at kung sinabi mong kaya namin makapagpatawad,
naniniwala akong kaya namin makapagpatawad. So Lord God, dalangin ko sa lahat ng sugat, sa lahat ng sakit, sa lahat ng memorya na hanggang ngayon nagdudulot ng sakit sa puso ng bawat isa. Lahat ng tao nakaranas, Panginoon, na sila'y namaltrato, na paglupitan, na take advantage, na loko, nasaktan sila, nanlambot ang kanilang mga tuhod, Panginoon, dahil sa ginawa ng mga taong ito. Lord, ang aking dalangin, i-comfort mo po sila. At ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon, yung kapatawarang ikaw ang nagbigay sa amin. And allow that forgiveness to enable us to forgive those people who have hurt and offended us as well. Forgiveness is possible, Lord God. When we pray for them, decide, O God, to forgive them and to change the way we remember that hurt. We honor you, Lord God. May healing takes place, Lord God, out of this digital gathering, Lord. That wherever we are in the world, makaranas po kami ng yakap na nagmumula sa iyo. Na itong sakit na aming nararamdaman, ikaw ang magpapagaling, at yung sugat na meron kami, ikaw ang maghihilom para yung peklat at scars na ito ay magiging testimony namin ng iyong kabutihan sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Palapak emoji po as many as you can. Amen. Let us clap our hands and glorify the Lord for what He has done. And then put that in the comment section. Lord, allow me to forgive. Lord, strengthen niyo po ang aking pananampalataya. Increase my faith.